malaking factor ba talaga ang Iglesia ni Cristo? Kung gusto mo ipa-impeach itong si Sara Duterte, kailangan ba talagang magdalawang isip ng mga gustong ma-impeach yung Vice President? Hypothetically, Hypothetically. Hypothetically, hindi. Dahil nung panahon na yan, hypothetically, no, nag-threaten din yung iglesia sa Kongreso. No? Alam ko, may araw-araw na nandun para kausapin yung mga kongresista. Natuloy pa rin yung impeachment. At mabilis. Mabilis, ha? Ilang araw, before Christmas, before New Year. No? Mabilis na tapos. Kaya medyo failure. Kung meron mang nag-intervene, katulad ng iglesia. No? Hindi ko sinasabi na nag-intervene sila. No? Ikalawa, nung nagsimula na yung trial sa Senado, alam ko wala ring numero yung for conviction dun sa na-impeach. Nung nagsimula, lalo na ay parang yung chismis ay may mga pressure din. Yung isang religious group na di ko sigurado kung iglesia o sino man yan, no? May nag-pressure din para sila ay hindi bumoto for conviction. Pero fast forward, no? Fast forward. Natapos yung trial, 20 ang bumoto, no? Mahigit doon sa required para i-convict yung na-impeach na Chief Justice. 3 lamang yung hindi bumoto, no? So, ibig sabihin, at that point, although pwede mo sabihin, iba naman yun Iba naman yun Iba naman yun, Chief Justice naman yun no? Iba naman yun no? Pwede rin sabihin ng iba, uy, mas mahirap yun. Dahil hindi siya ganun ka-political. Baka mas madali kung political. No? Kaya mahirap din sabihin na naiiba. Pero pagpalagyan na natin, ibig sabihin, kahit against all odds, kahit merong nag-intervene na isang powerful religious groups o group nung panahon na yon, wala rin nangyari. It's more about so ibig sabihin, the political will nung hindi nakialam. Alam ko na yung kasunod pero nagdalawang isip siya Political will nung hindi nakialam. Okay. Sige. Do you think si BBM merong enough political will to actually remove the Vice President? Ano? Hindi ko kasi sigurado kung naunawaan ng presidente yung ibig sabihin ng political will. So parang wala. Dahil kung hindi mo naunawaan. Hindi kasi medyo, meron siyang, di ba bago siya nagsalita sa isang ambush interview, di ba sabi niya sa isang recorded message, ito ay aking, papalagyan ba yun? O hindi palalampasin? So mukha ba siya? Anong hindi niya papalampasin? Yung assassination attempt? Assassination attempt, di ba? Oo. Pero after nun, yung sumunod niya statement, never say never, di ba? Oo nga, never say never. Okay. Ibig sabihin, kung ikaw si BBM ngayon, pwede mong tablahin itong iglesia. Pwede mo siyang salungatin. Oo. Definitely. No? Lalo na pag sinabi ng iglesia na sinusuportahan lang ni Manila yung statement ng presidente. Ibig sabihin, ngayon yung best time para magbago ng posisyon yung presidente. Malalagay sa spot yung iglesia. Sinusuportahan niyo pala ako Ito yung posisyon ko ngayon. Oo nga, no? Pwede niya sabihin yan. Kung ngayon niya sasabihin yan, malalagay sa spot yung iglesia at malalagay sa spot yung rally bukas, yung peace rally bukas. Ayan. Pero baka wala siyang ganung klaseng tactical sophistication. No? Tingin ko lang, baka lang nagkakamali ako. So ano ba to? Teka, baka nanonood yung mga taga Malacanang ngayon. No? Meron suggestion si Senator Edu. Bright idea yan. Kasi parang wala nga sophistication ng Malacanang. No? Kasi nag-suspend ba ng ng klase at saka pasok sa government offices di ba? Sa Manila at saka Pasay City. Ang tingin ng iba ay parang sinusuportahan pa yung peace rally.
na anti-impeachment. Parang Mukha bang sinusuportahan pa. in-advise siya? Yung Yung tingin naman ng isa, baka iniiwasan yung disruption sa traffic, yung paglusob sa Malacanang. Ba't mo naman lulusubin yung Malacanang? Dineklara na nga holiday yung peace rally nyo. So yung iba, may ganung klaseng mga pagtingin yung ibang side. Yung pagtingin naman ng kabilang side, parang kanya na. Tacit support, not so tacit. Support para dun sa peace rally na clearly anti-impeachment. Iba yung dating sa akin Pwede ko ba sabihin ang aking opinion nung in-announce yung suspension ng klase tsaka pasok sa Manila tsaka Pasay? Pwede. Kanina mo pa naman sinasabi opinion mo. So, Okay lang ba? Pwede ko ba sabihin? Dating sa akin, dinaga May question mark o wala? Yung parang manipis na question mark. Manipis lang. May exclamation point? Hindi, parang lang, yung parang parang may malaking exclamation point. Dalawa pa nga Hindi, parang doubtful na question mark na gano'n. Yung parang nag-aalangan ka kung isusulat mo. Parang gahibla. Okay. Pero yung dating sa akin, dinaga Sa inyo ba, Senator? Ano bang dating? Ha? Paminsan-minsan naman nagkakasundo tayo. So ano yung term? Why don't you say it? Na masyado kasing weak yung salitang dinaga Ano ba dapat? Ano ba? Tabahag? Yun. Baka minsan may nanonood ng taga Malacanang dito na sinasabi, boss, hindi ka lang daw dinaga. Nabahag ka daw. Di ba? Hindi, kasi parang weird ang dating sa akin. Pero mo, ang daming nangyari, no? Ang daming build-up sa mga hearings, no? Ang linaw-linaw ng resulta ng Quadcom. Tapos, at supported ng majority ng survey. Oo. Almost two-thirds. No? Tapos, biglang, poof! No? What was that all about? Diba? Ano? Diba? Sana naman hindi dinaga. Sana naman nabahag. Hindi nabahag. No? Bibigyan ko naman ng gano'n dahil hindi naman tayo usually tama. No? Kaya sana mali yung ating sinasabi dito. No? Sana. Yung mga senador na nagsasabi na, ganito, no? Ayaw namin sa impeachment dahil yung presidente sabi ayaw niya. Ayaw namin sa impeachment, no? Dahil ganito. Sang-ayon kami sa kapayapaan, no? Ayaw namin sa impeachment dahil ayaw namin ng gulo. Di ba malalagay sa spot din yung mga senador na yan? Teka nga lahat ma-checkmate di ba?